Okay, di ba? Ang sarap palalahanin ng 2025. Kasi mas marami pang hindi na isama dun sa video na yon. Pero pagawa pa tayo isa pa, di ba gawin nating reels? I-share lang i-share, di ba? So Happy New Year sa inyo lahat. It's been a real good year. Last year sa ating lahat. Kaya pinakita natin yung lahat na nangyari 2025, di ba? Marami sa atin nagkaroon ng mga struggles, nagkaroon ng mga victories, nagkaroon ng mga kung ano-ano mga nangyari sa atin this 2025, last 2025, pero hindi natin alam. Lahat na nangyari sa atin, kasama pa natin ng Panginoon. Amen? Ngayon, tanong ko sa inyo, sino sa inyo noong 2025 naging broken? Turuan kaya. Naging broken, dumanas ng breakup. Di ba? Dumanas ng breakup. Ano ba? Ano ba pwede? Pwede. Salamat, Brad. Noong 2025, ikaw dumanas ka ng... Ba't gano'n? Parang nararamdaman nyo agad yung message. Umpisa pa lang. Tungkol lang sa breakup, nararamdaman nyo na agad. Tapos sabihin mo, parang nagkamali ako ng pinuntahan church ngayon, nakamove on na ako eh. Diba? So, pwedeng gano'n eh. Pwedeng gano'n 2025 mo. Nagkaroon ka ng breakup, naging kang broken. Diba? Pero lagi ka sinasabi, kung gusto mo magkaroon ng glow up, kailangan danasin mo ang breakup. Diba? So, kailangan may gano'n. So, tandaan mo, baka magkaroon ka pa ng glow up. Ba't tingnan mo yung katabi mo, baka may glow up pa yan, baka may pag-asa pa yan. Sabi mo, may pag-asa ka pa. Diba? Okay. Bakit ko sinasabi sa inyo to? Kasi, this 2026, one of the priorities na binigay sa atin ng Panginoon ay ang salitang rebuilding. Okay? Hindi rebelde. Rebuilding. Okay? Tinanong ko ang Lord, nung naalala ko ito nung binigay sa akin ng Lord itong verses na ito, tinatanong ko ang Lord, Lord, tama ba yung ginagawa namin sa church, sa Valenzuela? Tama ba yung mga pinagagawa? Tama ba yung mga desisyon namin? Tama ba yung mga ginagawa namin? Tapos sabi ng Lord, sabi ng Panginoon through His Word, diba? Ito yung binigay niyang word sa akin sa 1 Kings 18:30 to 36 at hanggang pababa ito sa dulo. Ito yung si Elijah, nagtawag siya ng apoy. O sa mga nakabasa sa unang hari, tingnan nyo. So ngayon, isa-isahin natin yon. For the next 3 years, mga kapatid, dito tayo mag-ooperate sa 1 Kings 18, verse 30 to 36, hanggang doon sa paggawa ng altar. Sabi sa 1 Kings 18:30, this 2026, ito po ang gagawin natin sa ating mga buhay. Then Elijah said to all people, come here to me. They came to him, and he repaired the altar of the Lord, which had been torn down. Okay, next. Para natin. Ibig sabihin, sabi niyan, the altar of the Lord had been torn down. Okay? Ang altar ng Panginoon ay sinira. Okay? Paano nasira? Bakit nasira? Bakit sinisirain? Di ba? Pasensya na kayo. Imbis na magkaroon ako ng pera ng Pasko, nagkaroon ako ng plema. Di ba? Medyo marami, di ba? Kasi, ang sarap ng chocolate eh. Di ba? Okay. Okay. The altar of the Lord had been torn down. Bakit? Bakit siya na-torn down? Bakit siya nasira? Okay? Minsan na isang altar, pag iniwan mo sa isang lugar, paano siya masisira? Through natural causes. Di ba? Meron yung mga ulan, bagyo, lindol, sunog at iba pa. Okay? Masisira talaga ang altar pag iniwan mo ng ganun. Pwede namang gawa ng kaaway. Pwede sinalaka yung altar, sinira, ginuho nila. Pero ang isang altar, pwede yan na masira sa pamamagitan ng kasalanan din natin. Okay? Tayo mismo ang sumisira dun sa altar na ibinigay ng Panginoon sa atin. Ano ba yung altar na yan? Okay, ano ba yung altar na yan? Ang altar na yan, pwedeng yan yung buhay natin. Pwedeng yan yung ministry natin. Yan yung presensya ng Panginoon sa atin. Pwede yung isang lugar sa buhay natin na kung saan nandun ang Panginoon. Nandun ang presensya ng Panginoon. Kung titignan nyo sa buhay ni Moses, meron siyang isang lugar na kung saan doon nananahan ang presensya ng Panginoon. Sa tent of the meeting. Diba? Yun yung tawag doon. Okay? Mga bata, na-miss ko kayong lahat. Diba? Pero hinaan natin konti. Wala pa tayong teacher? Wala pala tayong teacher. Pero may pagkain tayo para sa mga bata. Yun, masaya. Diba? Okay lang yan, di ba? Okay. So, kinakailangan makita natin sa mga buhay natin paano natin mare-repair yung altar natin. Kaya this 2026, I said to you, as sinabi ko sa inyo kanina, ang buhay ng JCM Valenzuela, I pray that all of us, this 2026, experiences 1 Kings 18 verse 30. Ito ang verse ng Jason Valenzuela this 2026 at ang ating team for 2026 ay rebuilding the altar. Ibig sabihin, kung ano man ang sinira mo
sa buhay mo, kung ano man ang sinira ng kaaway sa buhay mo, kung ano man ang sinira, kung ano man ang nasira sa buhay mo, I pray that the Lord restores it. Amen? I pray that the Lord rebuilds it. I pray that the Lord returns it to you. Okay? Kasi, sigurado, merong kulang sa buhay natin ngayon. Di ba? Minsan, baka ang kulang sa atin, ang Lord na mismo. Marami sa atin, 2025, sinisira natin yung altar natin dahil hindi natin pinipili si Lord. Hindi natin pinipili ang Lord sa ating pang-araw-araw na buhay. Hindi natin pinipili ang Panginoon sa ating mga desisyon. Hindi natin sinasang-alang ang Panginoon sa ating mga buhay. Minsan ganoon ang ginagawa natin. Kaya ngayong 2026, it's an opportunity for us to rebuild the altar. Di ba? Di ba sabihin, New Year, new me. Di ba? Actually, walang ganun eh. New Year, same God. New Year, it's not a new you. Di ba? Pagpapatuloy lamang yan ng buhay mo. Pero it's an opportunity for you to rebuild what was lost, di ba, through God this 2026. So I pray that you experience this in your life. Di ba? Pero, tandaan natin, if you want to be rebuilt, you must be willing to be broken. Amen? Pero medyo mahirap na, di ba? Gusto ko ma-rebuild yung finances ko, gusto ko ma-rebuild yung ministry ko, gusto ko ma-rebuild yung love life ko, gusto ko ma-rebuild yung buhay ko. Pero, ang requirement niyan is you have to be broken. Broken by the Lord. Di ba? Huwag mo tignan yung katabi mo yung asawa mo, huwag mo tignan kasi broken by the Lord. Di ba? Hindi pwedeng ikaw lang yung Pero, darating pa rin sa buhay natin na meron tayong mga times na tayo ay mabobroken. Diba? At darating din sa buhay natin na sa pagka-broken na yon, ang Lord na lang ang pag-asa natin. And that's good. Amen? Diba? So we have to rebuild the altar. This 2026, I pray that we have, next slide please, an atmosphere of rebuilding, an attitude of rebuilding, and an intentional return to Jesus. Ibig sabihin, lahat ito ay gagawin natin ng sadya. Amen? Gagawin natin ito ng pasadya. Atmosphere of rebuilding, an attitude of rebuilding, and an intentional return to Jesus. Yan ay gagawin natin this 2026. Ibig sabihin intentional, ibig sabihin sasadyain mo na ikaw ay lumapit, bumalik, at lumalim kay Jesus. Kaya kailangan may ma-rebuild talaga sa buhay mo through Jesus Christ. Okay? Wala tayong ma-rebuild sa mabuhay natin kung tayo lang. Okay? Pero meron tayong ma-rebuild through Jesus Christ. Paano natin gagawin yan? Okay? Kinakailangan makita natin sa mga buhay natin kung ano ang sira. Pero may katabi mo, parang sira. Hindi, joke lang, di ba? Merong sira sa buhay natin. Pero kinakailangan makita natin kung paano siya bubuin. At kailangan maisip natin sa ating mga buhay how to rebuild. Okay, bakit? Kasi, number 1, rebuilding is releasing our old ways. Romans 12:2. Ito yung text ko last midweek. So sinimulan natin siya last midweek service in Romans 12:2. Sabi diyan, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Sabi sa Tagalog, huwag ninyong tularan ang pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip. Para malaman ninyo, para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos kung anong mabuti, ganap, at kalugod-lugod sa kanyang paningin. Roma 12:2. So kailangan sa buhay natin, alam natin kung paano tanggalin ang mga bagay na hindi na sa Diyos. Okay? Alam natin sa ating mga buhay kung paano tanggalin ang mga bagay na hindi makakalugod. Ganda nung sinabi ni Joel kanina, sabi niya kanina. Hinamon daw niya para isang GC. Sabi niya, ito tignan natin kung sino talaga ang walang hangover. Sino talaga walang hangover, mag-walking daw sila. Mga tulog pa. Siguro dahil puyat. Puyat. Hindi ako naniniwala may hangover, pero puyat. Diba? Kahit ako, puyat ako ng January 1 eh. Diba? Tapos alam mo yun, pag quarantine ka na, pala pag napuyat ka, dati pa nung 20s ako, pag napuyat ako, okay lang eh. Diba? Hindi ako natutulog, 32 hours, pwede. Ngayon, pag napuyat ako isang beses, 3 araw bago ako makarecover eh. Diba? Ang hirap. Meron pa nun, sunod-sunod yung puyat ko. 4 na araw lagi masakit yung ulo ko. Ang hirap pala nun. Ang hirap makarecover. Diba? Pag meron tayong mga ginagawa talaga na mali sa mga buhay natin. Ganon din ito. Diba? This 2026, pag wala tayong nirelease sa ating mga old ways, wala rin mangyayari sa ating mga buhay.
Di ba? Pag wala tayong mga binago sa ating mga buhay na dapat talagang baguhin na, walang mangyayari sa ating mga buhay. Magkakaroon ka lang ng bagong taon. Okay? Pero wala kang bagong sarili. Okay? This 2026, I pray that we rebuild, that we understand that rebuilding is releasing our old ways. Kinakailangan tanggalin na natin sa ating mga buhay ang mga old ways natin. Because releasing is also unlearning. Okay? Di ba meron ka natutunan? Okay? Pero mahirap din sa buhay natin yung paano mo hindi na matututunan yung mga natutunan mo. Ano ba sa Tagalog ng unlearning? Ano sabi Janet? Janet, ano ba sa Tagalog ng unlearning? Ang daw? Ang hirap daw. Ang hirap di ba? Pero kailangan hindi mo na siya gawin. Kasi pag alam mo sa tural na sa'yo, ang dali na lang di ba? Pero pag ito ay binabago mo, doon mahirap. Pag ito ay binabago mo, doon ka nag-unlearn. So we have to choose and we have to learn how to unlearn for us to release our old ways. Okay? Number 2, rebuilding is realigning our habits. 1 Corinthians 10:23. Alam mo ba, your habits build your future. Di ba? Kung ano yung mga ginagawa mo sa bawat araw, it builds your future. Di ba? Anong isang araw, sabi ko sa midweek service, kinakailangan makita ko kung ano yung mga dapat kong i-adjust. Di ba? Sabi ko nun, kinakailangan gigising ako ng maaga para makapagtrabaho ako ng maaga. Tama? Kasi work from home ako Di sabi ko, kailangan pa nagtrabaho ako ng maaga, matatapos ako ng maaga. Di ba? Sabi ko nun. Tapos, alam mo, Biyernes may trabaho ko. January 2. Sabi ko, kailangan mag-adjust tayo. Alam, may adjust naman talaga ako Sabi ko, gigising ako ng 8:30. Kagising, para makapasok na ako ng 8:30. Alam mo, nagising ako 10:30. Kasi nagre-recover pa ako sa puyat. Sabi ko, pambira naman, ang hirap naman pala mag-adjust. Ang hirap pala mag-realign, di ba? Ganun po talaga sa umpisa. Mahirap talaga mag-realign, di ba? Tapos meron ako mag-ginugol pa sa buhay ko. Sabi ko, ang hirap naman gawin ito. Di ba? Pero, pag naman po ito ay nagawa natin, alam natin na meron man itong buting idudulot sa ating mga buhay. In 1 Corinthians 10:23, nakalagay dyan sa Tagalog, maaari natin gawin ang kahit ano, pero hindi lahat ay nakakabuti o nakakatulong. Okay, hindi po yung answered prayer, mga kapatid. Kasi sinasabi ko sa inyo na pwede nyo gawin lahat. Pwede nyo gawin kahit ano. Pero, pag ginawa mo lahat o kahit ano, tandaan natin, hindi lahat ay nakakabuti o nakakatulong. Pagdating sa English, natin, you say I am allowed to do anything, but not everything is good for you. You say I am allowed to do anything, but not everything is beneficial. In 1 Corinthians 10:23, kaya kailangan, if we are realigning our habits, this 2026, we have to choose what is beneficial to us. Okay? We have to choose what is good for us. We have to choose what is good that is according to the Word of God. Okay? Kung hindi pa naman based yung buhay mo, kung hindi mga decision mo, hindi pa naman talaga based sa Word of God, this is an opportunity for us to rebuild our lives. Diba? Sa pundasyon na salita ng Panginoon. Diba? So we have to realign our habits. That is rebuilding. So makikita mo, that's rebuilding yourself. Diba? Releasing our old ways, realigning our habits is rebuilding yourself. Diba? Rebuilding yourself. May mangyayari sa'yo when you rebuild yourself. Okay? Tamo si Jen, kulot na. Dati last year, di kulot yan Rebuilding yan, mga kapatid. Tingnan mo yung mga bagong reband. Rebuilding yan, mga kapatid. Di ba? Bakit? Kasi nire-reinvent nila yung sarili nila. Meron silang gustong mangyari. Di ba? Kahit ako, sabi ni Mark kanina, sabi niya, ano ba yun? Nagpapalit ng sapatos si Osang. Sabi niya kanina, naka-sneakers si Osang, sabi niya, di ba, okay lang yan, sneakers, Ate Osang, kasi yung pastor niyo naman dito, lagi naka-sneakers. Sabi ko, hindi, nakabalat ako ngayong 2026. At ito last na to, actually. Once a year lang magbabalat. Di ba? Ito na yun, di ba? Pero, tandaan natin, you have to reinvent yourself. When you realign your habits, when you release your own ways, your old ways, you are reinventing yourself in the Lord. Okay? Makikita mo, di ba? Merong mga tao sa ating mga buhay na, sa aking buhay, nung first time ko sila nakita, sobrang kakaiba na sila ngayon. Tulad kami ni Jacqueline. Si Jacqueline, ikala tayo nakita nung, basta matagal-tagal na. So, mga 1 year, 2 years ago, di ba? Ibang-iba na si Jacqueline ngayon. Di ba? Payaman si Jacqueline, di ba? Amen?
Payaman si Jacqueline. Nakikita ko sa iba eh. Si Kuya Dennis lang eh. Diba, pag nakita ko si Kuya Dennis, naalala ko unang meet ko kay Kuya Dennis sa ba yan? Sa Martinez. Diba alam mo Kuya Dennis, nag-outreach. Nakayuko lang si Kuya Dennis. Sumasagot naman, nakayuko lang. Gano'n lang si Kuya Dennis, si Darwin. Pero ngayon, di ba, nakita mo, isa sa mga regular attendees natin. Praise God, di ba? Nangiti pa yan, di ba? Diba? So marami. Pag tinignan mo yung mga katabi mo ngayon, they were different. They were different last year because, alam mo ngayong taon, because of the Lord. Diba? They were different last year and they are different this year because of the Lord. Diba? They are reinventing ourselves because of the Lord. We are rebuilding our lives through the Lord. Hindi po ito dahil sa church. Hindi po ito dahil sa leader nyo. Hindi po ito dahil sa akin. Yan po man nangyayari sa mga buhay natin. We are rebuilding this because of the Lord. Whatever was lost sa buhay mo last 2025, I pray that you experience restoration and you experience rebuilding your altars this 2026. Di ba? From January hanggang March, ito pa ang word na marinig nyo, word na rebuilding. Amen? Kaya I pray na mangyari ito sa ating mga buhay. Pero, tandaan natin, if we rebuild, we must be ready. Because rebuilding is being ready for any attack. Next slide, please. Yan. Rebuilding is being ready for any attack. In Nehemiah 4:17 nakalagay dyan. Ang baka na ito, Nehemiah 4:17, ginagawa nila, nire-rebuild nila yung walls of Jerusalem. Si Nehemiah. Who were building the wall? Those who carried materials. Sino yun? Tayo yun, mga kapatid. Tayo yung may dala ng materials kung paano tayo magre-rebuild. Did their work with one hand. Ibig sabihin, meron silang martilyo, meron silang, ano ba pang-rebuild? Ano yung panggalo ng semento? Pala, meron silang piko, meron silang kung ano naman na tools, di ba? Pero sa isang kamay, meron silang weapon. Bakit? Kasi dapat maging handa po tayo sa atake. Maging handa tayo sa kahit anong atake. Di ba? In the book of Ephesians, pag tignan na po sa Bible, mga kapatid, merkahan ko na. Sabi rito, in Ephesians 6, Verse 11, put on the full armor of God so that you may be able to stand firm against the schemes of the devil. Diba? It's the schemes of the devil. Put on the full armor of God so that you will be able to stand firm against the schemes of the devil. Ephesians 6, verse 11. Bakit? This 2026 ngayon pa lang, 2025 pa lang, mga kapatid, alam nyo ba nakapag-planning na yung demonyo? Nakapag-meeting na yung demonyo kung paano nila atakihin, paano nila gagawin miserable ang buhay ninyo. Buhay nating lahat, actually. Nakapag-meeting na sila matagal na. Pero, tandaan natin, if we put on the full armor of God, and if we are ready, di ba? If we are ready to fight, if we are ready to rebuild ourselves, we put on the full armor of God, and we have the victory through Jesus Christ. Amen? Meron po tayong gano'n, meron tayong tagumpay sa ating mga buhay. Kaya kinakailangan, in this season of rebuilding, di ba, we will hold a tool in our hand and a weapon in the other. Diba? Marami pa tayong gagawin, mga kapatid. Pero tandaan natin, ang ating mga kalaban, hindi lang yung mga katabi natin. Hindi ang kalaban, mga kapatid. Kaya may katabi mo, mukhang kalaban yan, pero hindi ang kalaban. Di ba? Ang kalaban natin, sabi naman sa Ephesians 6 din, verse 12, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the powers, against the world forces of this darkness, against the spiritual forces or wickedness in the heavenly places. Ibig sabihin, yung mga kalaban natin, yung mga bagay na hindi natin nakikita. Okay? Pero, kinakalaban tayo. Okay? Ito yung kaaway. Ito yung demonyo sa ating buhay. At alam ko, if we are in the armor of God, hindi tayo matatalo. Amen? So, in rebuilding is being ready for any attack. Diba? Lastly, mga kapatid, dito po sa Jason Valenzuela, kilala nyo naman ako, hindi ako mahilig sa mahabang messages. Diba? Kaya minsan, pag nakakapakinig kayo ng mahabang messages, nakikita ko yung mga ulo nyo, gumagano na. Gumagano, diba? Nakikita ko kayo. Diba? Pero, alam ko na born again na kayo this 2026, kaya hindi na kayo makakatulog pag may nag-message na mahaba. Amen? Nag-amen yung mga nakakatulog. Diba? Hindi ka lang, diba? Pero, andaan natin that nung tayo ay na-born again, sino una nagmahal sa atin? Una tayong minahal ng Panginoon. Amen? In 1 John 4:19 nakalagay dyan, we love because He first loved us. Amen? And rebuilding. Lastly, rebuilding is returning to your first love. Okay? Hindi mo maiisip sino yung first love ko. Diba? Kasi bakit first love never dies eh? Diba? Yung anak ko dati, sabi niya, si Paul,
Daddy, hirap ng AP namin. Di ba hirap ng AP, di ba? Ano yung AP? Ano yung AP? Araling panlipunan, tapos si Papa. Araling panlipunan, hirap daw ng AP, mga kapatid. Sabi ko, alam mo anak, sagot mo lang dyan, love. Ano love? Bakit kasi love is the answer eh. Ayun, hindi sinagot. Sabi ko kasi hindi naniniwala eh. Pero natin, love is the answer pag tayong mga Kristyano. Bakit? Kasi He first loved us. Rebuilding is returning to your first love. In Revelations 2, 4-6 nakalagay dyan. Si Jesus ang nagsasabi nito mga kapatid. But I have this against you. You have abandoned the love you had at first. Remember therefore from where you have fallen. Repent and do the work you did at first. Meron ba akong Tagalog dyan? Ano? Wala. Wala akong Tagalog dyan, di ba? So, I have this against you. You have abandoned the love you had at first. Ibig sabihin, sa buhay natin, kaya yung mga altar natin na nasisira, kaya yung mga altar natin na ito torn down, kaya kailangan natin i-rebuild yung ating mga altar because we have abandoned the love that we had at first. We have abandoned. Sinira natin, iniwanan natin yung pagmamahal na ibinigay sa atin ng Panginoon. Bakit? Kasi ganun talaga sa mundo, di ba? At ganun ang mundo. Pag hindi tayo ready na atakihin ng kaaway, matatalo tayo minsan. Di ba? Pero tandaan natin na ating tagumpay ay nasa ating Panginoong Jesus. Amen? Remember therefore from where you have fallen. Repent and do the works you did at first. May pag-asa pa, mga kapatid. If we want to return to your first love, unang-una dapat natin gawin is repent and do the works you did at first. Ibig sabihin, gagawin mo lang uli yung mga bagay na ginagawa mo noon. Ano ba yun? Di ba? Lagi nakikita natin dito, ginagawa natin yan. Worship. Sulat nyo ito mga kapatid. Sinabi ko rin sa encounter. Worship, prayer, devotion, fasting, and giving. Okay? Bakit ko sinabi ang limang yan? Kasi, nakita nyo kanina, no, tayo nag-countdown, nakalagay dyan yung shielding na. So, ulitin natin para sa mga hindi nagsusulat. Worship, prayer, devotion, fasting, giving. Again, worship, prayer, devotion, fasting, giving. 5 lang po yan, mga kapatid. Pag tignan mo sa sarili mo, pag tignan mo yung kadaliri mo, alam mo na dapat kung ano yan. Ano to? Hindi, giving to. Depende sa inyo yan. Depende sa inyo yan. Pero, tandaan nyo, ito yung 5 ginagawa natin. Worship, prayer, devotion, fasting, and giving. Okay? So, ba't ko sinasabi sa inyo to? Nakita nyo kanina yung countdown natin, iba. 15 minutes. Diba? This January 26, 30, magkakaroon po tayo ng Shielding Nights. Ang Shielding Nights, mga kapatid, ito po yung ginagawa ng ating simbahan. Sino po nakaranas ng Shielding Nights? Sa mga Paso de Blas, hindi pa ata, di ba? Okay, so sina Jacqueline, nakaranas sila. So, first time natin gagawin yung Shielding Nights dito sa ating simbahan. Okay, kasi dati matipid tayo eh. Ginagawa natin sa iba. Ikaw nag-Shielding Nights siya, JCM Novaliches. Ewan church, Okay, pero ang Shielding Nights, mga kapatid, ito po ay ating courtesy call sa ating Panginoon. 1 week po ito, 26 to 30. At kalakip ng Shielding Nights ay merong prayer and fasting. Okay? Ano ang fasting, mga kapatid? So mamaya tuturuan yung mga cell leaders yan. Pero ang fasting, ito yung, meron kang tatanggalin na pwedeng meal, pwede kang mag-absolute fast, pwede kang magtanggal na isang gawain sa buhay mo, talagang naka-comfort sa'yo. Okay, so kailangan, meron ko lang isakripisyo sa inyong mga buhay. Magsisimula po ang ilang days, 21 days. Okay, nakabahan ako. Hindi pa 21 days, parang 3 hours pa lang hindi ako kumain, galit na ako eh. Ako, 30 minutes pa lang eh. Di ba? 30 minutes hindi ako kumain, galit na ako. 21 days of prayer and fasting, depende na po sa inyo yan. Pag-uusapan po na yung mga cell leaders yan. Pag-uusapan nyo po sa yung mga cell leaders. Pero, 21 days of prayer and fasting, magsistart po yan bukas. January 5, papuntang January 26. Actually, sa first day na ating shielding. Okay, sa buong 21 days, mga kapatid, sa buong 21 days, isipin po natin kung ano yung mga gusto mong ma-rebuild sa iyong buhay. Okay? Meron po tayong mga ginagawa dyan, meron tayong mga declaration sa ating meron tayong mga declaration sinusulat. Next week, bibigyan po namin kayo ng declaration list, pati po na mga gagawin. Isa sa mga naging declaration ko, this 2025, is yung gumaling yung veins at yung sugat ni Joel. May sugat po kasi yan sa paa. Tapos, ayaw niya magpagamot. Nung nagpagamot siya, binigyan siya ng maraming antibiotic, gumaling si Jun. Gumaling. Layo, di ba? Kasi, nagpagamot si Joel, binigyan siya ng mga antibiotic, ayaw niya inumin, binigay niya kay Jun, may sakit si Jun, gumaling si Jun. Diba? Ganun nangyari. Pero, praise God, hindi dapat kakayurin yan, bro, di ba? Dapat po kakayurin yan yung sugat niya.
Pero praise God, gumaling naman po. Di ba? Gusto mo pakita? Di ba, wag natin Pero gumaling po yan mga kapatid. Praise God. Di ba? Pinag-pray naman natin yan. Ano po yan? Dapat yan kakayurin. Tapos, tatahiin ba? Tatahiin dapat. Di ba? Pero hindi na nangyari. So, isa po yun sa mga rin declaration ko. Sa mga naging declaration ko rin, ano ba ba? Yung maging healthy yung nanay ko. Siyempre, kasama na yun. Maging healthy yung nanay ko, maging healthy yung mga anak ko, maging healthy yung aso ko. Mga kapatid, kahit aso, di Amos declaration. Bakit? Yung aso ko kasi maarte yun. Pag kumain ng manok, ginagalis. Di ba? Aspi na nga lang, arte pa. Di ba? Pag kinain ng manok, ginagalis. So, nangyari doon, 2 taong may galis yun dito lagi. Sabi, ano ba naman itong aso to? May galis. Dineclare ko. Sinama ko sa prayer ko. Alam nyo, 1 taon na, walang galis. Ganda-ganda ng balahibo. Napakatapang pa. So, bakit? Sabi mo, simpleng bagay lang yan, pastor. Simpleng bagay nga lang. Pero pag dinaan mo sa panalangin, natutupad sa pamagitan natin, Panginoon. Amen? Ganon din sa mga buhay natin. Mga kapatid, di ba? If we return to our first love, if we do the things that we do at first, especially yung 5 sinabi ko sa inyo, mararamdaman natin sa buhay natin, lumalalim tayo, lumalakas tayo sa pamagitan ng Panginoon, and we are rebuilding our relationship sa ating Panginoon. Di ba? Hindi naman lagi tayong malakas eh. Tanggapin na natin yan. Hindi tayo laging malakas, mga kapatid. Pero if we develop those five basic methods na ginagawa natin, lalakas po tayo sa ating Panginoon in Jesus' name. Di ba? Mahirap po pag tayo lang mag-isa. Mahirap pag nialabanan mo yung demonyo na ikaw lang mag-isa. Di ba? Wala ka namang power eh. Ang power natin nanggagaling sa ating Panginoon. Amen, tandaan po natin yan. There is power in the name of Jesus. Di ba? Sa akin po pagkatapos, kayong kapatid, gusto ko i-share sa inyo yung verse for the year ko. Tayo po din sa SM Valenzuela, bawat leader, nagkakaroon po tayo ng verse for the year. Okay? Kung gusto pong malaman yung verse for the year na inyong mga sa leader, tanungin nyo sila. Last year, 2025, tanungin nyo sila kung ano mga verse for the year niya. Tapos po mangyayari dyan, pag ako po ay nagkaroon ng verse for the year, yung buong 2025 ko, yung buong taon ko, iikot dun sa verse for the year ko. Okay? Ang verse for the year ko last year, Proverbs 29:18, when there is no vision, people perish. Yun po ang aking verse for the year. So, nakalagay doon na, pag walang vision, people perish. So, kailangan magkaroon ng vision na isang pastor na gagawin sa simbahan, na galing sa Panginoon, para hindi magkagulo yung mga tao. Amen. Praise God naman, di pa naman kayo nagkaagulo, di pa naman kayo nagsusunog ng mga gamit dito, nagisira ng mga, wala pa naman ganun, di ba? Pero, ang verse for the year ko po, ngayong araw na to, ang ngayong taon na to, 2026, meron din kinalaman sa rebuilding. Okay, ano ba yung verse for the year ko? Matthew 16, verse 24, nakalagay dyan, then Jesus said to His disciples, whoever wants to be my disciple must deny themselves, take up their cross, and follow me. Diba? Bakit ganyan verse for the year mo, pastor? Pastor ka na eh. Dapat basic na sa iyo yan. So actually, hindi po basic yan sa isang pastor. Hindi po basic yan sa bawat isang Kristiyano. Hindi po basic yan sa lahat ng taong sumusunod sa Panginoon. Napakahirap po niyan, mga kapatid. Unang-una gagawin mo, whoever wants to be my disciple, gusto maging disciple ng Lord, deny themselves, take up their cross, and follow me. Diba? Yung palang deny myself, ang hirap nun eh. Ibig sabihin, kinakailangan ko i-deny yung mga gusto ko sa buhay, yung mga bagay na alam kong masaya dito sa mundo, para piliin yung gusto ng Panginoon. Take up their cross. Ibig sabihin, kinakailangan araw-araw. Araw-araw ko po dapat gawin yan. Hindi ako pwedeng, pagkatapos ng church, bababa ko yung cross ko. Hindi po pwedeng gano'n. Hindi pwedeng paglabas ko ng church, pagsampa namin, pagbaba namin dagat-dagatan, salangan labas lang yung cross ko. Hindi pwedeng gano'n. Kailangan dala-dala ko po yan. It's a reminder for me. It's a reminder for me that I am saved by Jesus Christ and whom I represent. Diba? At sa po naging message niyan ng Matthew 16 verse 24 nakalagay po sa akin pagkatapos, I must allow the Lord, next mga, I must allow the Lord to break me for Him to build me. Diba? Kaya po ngayong oras na to, I pray that if you want rebuilding in your lives, you must be ready to be broken. Diba? If we want rebuilding in our lives, we must be ready to be broken by the Lord. Hindi mo broken ka lang dahil sa tao. Mahirap naman yun, di ba? You must be broken by the Lord. Darating po sa mga buhay natin yan na talagang wala na tayong pupuntahan kundi ang Diyos na lang.
Di ba? Na walang-wala tayong pupunta ko ng Diyos na lang, yun siya na lang yung pinaka-choice na hindi natin sinusubok sa ating mga buhay. Pero pag sinubukan natin siya, siya ang sagot sa lahat ng problema natin. And we will experience that rebuilding in our lives. I must allow the Lord to break me for Him to build me. Kaya po ngayong taon na to, I am expecting maraming break up sa buhay ko, hindi ko sinasabi sa mga buhay ninyo, sa buhay ko po. Di ba? I am expecting brokenness sa ating Panginoon, pero I'm also expecting rebuilding sa aking buhay simula sa Panginoon in this 2026. Marami po ang gagawin ng Panginoon. Napakaganda po ng plano ng Panginoon para sa ating simbahan. In 1 Kings 18, ito pa lang po yung unang phase. Mga kapatid, alam nyo sa mga contractor, di ba? Pag gumagawa ng flood control, may first phase, second phase, di ba? Ito yung first phase, mga kapatid. At tandaan nyo, hindi ito mag-ghost. Amen? Hindi ito maging ghost project because ang Panginoon ang ating contractor. Di ba? Ito po ang first phase. Yung second phase po natin, mga kapatid, first phase, rebuilding the altar. Pangalawa, preparing the offering in 2027. 2028, ano pong gagawin natin dyan? Pouring water on the offering. And 2029, I pray that the Lord answers by fire. Kaya po alam na natin yung gagawin natin in 4 years, in 3 years po pala mga kapatid, 2026, 2027, 2028. In 2026, rebuilding the altar. 2027, preparing the offering. 2028, pouring water on the offering. And 2029, I pray that the Lord answers by fire. Amen? Tumayo po tayo lahat ngayong pong araw na to. I pray na ngayong araw na to, ipinapaalala sa atin ng Panginoon kung ano man ang mga bagay na dapat nating i-rebuild sa ating mga buhay. Ipinapaalala sa atin ng mga Panginoon kung ano ang mga dapat pa niyang basagin sa ating mga buhay. Pinapaalala sa atin ng Panginoon ngayong araw na to na masakit maging broken. Masakit maging broken, masakit ang breakup, pero with Him, in Him, we have that rebuilding, mga kapatid. Hindi ko po alam sa mga buhay natin kung ano mga dapat nating isuko pa sa Panginoon, pero I pray that we experience that rebuilding in our lives. Tayo po manalangin ngayong araw na to. Panginoon, ngayong pong araw na to, Panginoon, as we start, Lord, 2026, oh God, as we start, Lord, your year, Lord, in JCCM Valenzuela, Panginoon, I pray, Lord, that we experience, Lord, the rebuilding, Lord, in our lives, oh God. We know, Panginoon, that every time, Lord, that we choose you, Panginoon, unti-unti kami lumalapit, Lord, sa pag-rebuild, Lord, ng aming mga altar, oh God. Lord, I pray, Lord, ngayon pong araw na ito, Panginoon, ipaalala mo po sa amin pong lahat, Panginoon, maging sa akin, lalong-lalo na sa akin, Panginoon, kung ano pa ang mga dapat kong isuko sa iyo, Panginoon, ano pa ang mga dapat kong i-repair, ano pa mga dapat kong ibigay sa iyo, Panginoon. At ihanda mo po ako, Panginoon, para po sa season of brokenness, Panginoon. Because I know, Panginoon, I must allow the Lord to break me so you can build me, Panginoon. I must be ready, Lord. I must have the courage, Lord. I must have the endurance, Lord, for that breaking, Panginoon. So I can experience your rebuilding, Lord, sa aking buhay, oh God. And I pray na maging ganun din po kami, Panginoon. Huwag na po kaming magulat, Panginoon, kung kami man po ay makaranas, Panginoon, ng struggles, makaranas kami ng negative na bagay sa aming mga buhay, Panginoon, because alam po namin, Panginoon, na nasa mundo pa rin po kami, Lord, at normal ba po ito, Panginoon, but rebuilding, Lord, is being ready for an attack, oh God. And what weapon, Lord, are we holding, Panginoon? It's your word, Panginoon, sa buhay po namin, Panginoon. Ang salita ng Panginoon, ang salita ng Panginoon, ang espada, sabi sa book of Ephesians, Lord, the sword of the Spirit is the one that we are holding, Lord, para po ito, kami po ay makalaban, Lord, sa forces, Lord, ng kaaway at sa schemes of the devil, of God. And we know, Panginoon, with you, we have the victory, of God. I-prepare mo po, Lord, ang bawat isa, i-prepare mo po ang puso ng bawat isa, i-prepare po ang isip ng bawat isa, Panginoon, and may we look forward, Panginoon, sa dulo ng 2026, oh God, na magkakaroon kami ng maraming testimonies, Panginoon, magkakaroon kami ng maraming storya, magkakaroon kami, Panginoon, ng maraming experience, Lord, magkakaroon kami, Lord, ng maraming encounters sa iyo, Panginoon, stories about rebuilding, Panginoon, testimonies about rebuilding, oh God.
encounters about rebuilding, Panginoon. Rebuilding relationships, rebuilding finances, rebuilding our ministry, rebuilding our careers, Panginoon, rebuilding our families, Panginoon. We have that, Panginoon, because of you, Panginoon. And we know, Panginoon, nagsisimula ka po ngayon pa lang, Panginoon, sa aming mga puso, O God, na i-rebuild, Lord, ko na po mga nasira sa amin, O God. But we must be honest, Panginoon. We must be ready, Panginoon, to be broken by you, Panginoon, for you to build us up, O God. Tulungan mo po, Lord, ang bawat isa sa amin. Tulungan mo po ang buong Jason Valenzuela. Tulungan mo po, Lord, ang mga nanonood sa online. Tulungan mo po kami lahat, Lord, bilang mga anak mo, Panginoon, to experience, Lord, that rebuilding, Lord, in our lives, O God. And we know with you, we will have the victory, Panginoon. Maraming pang salamat, Lord, ngayon pong araw na ito, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa mensahe na binigay mo para po sa aming lahat, Panginoon. At this 2026, Lord, will be a season of rebuilding, Lord, para po sa aming mga buhay, O God. And we're excited, Panginoon, kung ano man po ang gagawin mo sa aming mga buhay, O God. And we are reminded, Panginoon, of the last message of 2025. God is with us, O God. We thank you, Jesus. We bless you. In Jesus' name we pray. Amen and amen.